Narito na mga kakops, para sa mga mahilig sa action Jackson na manga, ito ang para sa inyo, ang The Legend of Lubo. Para sa mga nakalimot na, kasama si Lubo sa mga mandirigma ng humanity sa Record of Ragnarok, at ito ang kanyang sariling manga. Kung handa ka na, tara na at simulan na natin. What's up mga kops, Manga Moto nagbabalik. The Legend of Lubo, Kabanata 7. Duelo sa 8 iba pa. Natapos ang Kabanata 6 sa pagkatalo ni Fang Yu, at makikita ang biglang pag-iba ng ekspresyon sa mukha ni na Sun Jian, Huang Gai, Cheng Pu, at iba pa. Ngayon, kumapit ka dahil tayo'y maglalakbay sa Kabanata 7. Dito, makikita ang hati ng katawan ni Fang Yu sa harap ni Lubo. Nagwika ang Flying General ng, sino ang susunod? Nahulog naman sa kanyang kabayo ang administrator ng Hene na si Wang Kuang, sinabi nito na, wala na si Fang Yu. Gulat na gulat si Wang Kuang sa mga naganap at nahintakutan ng kanilang mga sundalo. Hindi makapaniwala sina Huang Gai at Handang, ngunit nanatiling tahimik lang si Sun Jian Wentai. May nagsalita mula sa malayo at sinabi nito na makikiraan, kumakain ito ng palaka at nagsabi na siya na ang susunod. Ito ay si Mushan, ang vassal ng Zhang Yang. Pumunta sa harap ang hukbo nito upang ipakita ang suporta sa kanilang general. Agad na naghandang lumaban si Lubo. Nag-uusap sina Huang Gai at Cheng Po at nasabi ni Huang Gai na ito ang matapang na general na si Mushan, na sinasabing siyang nagpabagsak ng lahat ng mga tulisan sa Shandong Commandery ng mag-isa. Sumagot naman si Cheng Po na kapag lumabas si Mushan para manakop, 1,000 sundalo ang susunod, dagdag pa nito na parang totoo ang chismis. Alang ya ka Cheng Po, marites ka talaga. Bumalik naman ang panel sa dalawang maglalaban at napasabi si Mushan na malakas talaga si Lubo, agaran itong umatake at makikita ang Flying General na tahimik lang na naghihintay. Napaisip naman si Sun Jian kung anong atake ang gagawin nito. Dito na inilahad sa atin na si Mushan ay pinuri bilang matapang na general dahil sa teknik na ito. Makikita na inaasinta nito si Lubo na may kasamang pagbuelo at dito na sinabi na ang kakayahang ito'y magbibigay ng sunod-sunod na atake na siguradong ikamamatay ng katunggali nito. Habang papalapit ito sa Flying General, pabilis ng pabilis lalo ang atake ni Mushan. Ang pangalan ng nakakatakot na teknik nito ay, Kalayda Kilin. Kalmado namang nag-aantay si Lubo, ngunit biglang nahawakan niya ang sibat ni Mushan, na agara namang ikinagulat ni na Huang Gai, Handang, mga sundalo, at pati na si Mushan. Ngunit nanatiling tahimik lang si Sun Jian sa mga nangyayari. Hindi bumibitiw ang Flying General sa sandata ni Mushan, at sa panel na ito, makikita natin na nagkaroon ng lamat ang sibat nito hanggang sa naibalibag na siya ni Lubo paitaas kasama ang kanyang kabayo. Makikita na itinarak ng Flying General sa lupa ang mismong sandata ni Mushan, at sa di inaasahang pangyayari, bumagsak ito sa sarili niyang sibat. Napaka-brutal ng naranasan ni Mushan, at ang lahat ng nakasaksi ay nahintakutan sa naganap, kabilang na si Sun Jian. Ngayon, ang tinatawag nilang tanga ay nagbibigay na ng takot sa kanilang lahat. Nang sinabi ni Lubo na sino ang susunod, napasabi naman si Handang na may ibang klaseng lakas si Lubo, at si Huang Gai ay nagsabi na sobra ang lakas ng Flying General mula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa dulo ng kanyang mga kuko, kita ang pagtulo ng pawis sa mukha ni Huang Gai. Sa mga bagong taga-subaybay, ang ginagawang ensayo talaga ni Lubo ay ang pagbuhat ng mga naglalakihang mga bato at pagtumpok-tampukan ang mga ito, ihinahadges niya ang mga ubod ng lalaking bato na parang bulak. Kaya naman si Mushan ang unang nakaranas ng kapiranggot pa lang sa lakas ng Flying General. Biglang nag-iba ang tingin nila kay Lubo na parang nagmumukha na itong isang dragon, maaring dala na rin ng takot kaya ganon. Ito na at nagbigay ng komento si Sun Jian, sinabi nito na nagpapakitang gilas na ang Flying General. Napatanong naman si Cheng Po kay Sun Jian kung ano ang dapat nilang gawin. Nag-iisip ng malalim si Sun Jian Wentai, at napansin ito agad ni Cheng Po, nalipat naman ang panel sa isang mandirigma na handang umatake kay Lubo. Nagpakilala ito bilang si Jian Zhang, at nagwika ito kay Lubo na kayanin itong harapin ang kanyang espada. Hindi na nakaimik si Wentai, at makikita na agad nang nakadikit si Zhang sa Flying General. Napaisip si Wentai kung paano aatakihin si Lubo, sabay sa pag-atake ni Zhang, ito rin ang naisip ni Wentai na maaring gawin, nang biglang bumitaw ng isang mabilis na atake si Lubo na tumama sa ulo ni Zhang. Bumagsak sa lupa ang kalahati ng ulo nito, sanhi ng agarang pagkamatay. Nagulat si Sun Jian sa mga nangyari at napasabi na mali rin ang atake na iyon. Agad namang sinabi ni Lubo na, sino ang susunod, habang nakatitig kay Sun Jian.
Saglit lang mga kops, shoutout kay Patpat at sa kanyang tanong na, Lods, content po if sasali sino-sino pa ang natira sa human race na lalaban sa gods? Please po paki-notice, lalong-lalo na si Moheha best sniper, si Rasputin siguro ang lalaban kay Loki hehe. Paki-notice po, thanks. Kakops Patpat, ang natitirang mandirigma ng sangkatauhan ay sina Michael Nostradamus, Gregory Rasputin, at si Moheha. Hindi ko na isinama si Sakete Kintopi dahil may Mission Impossible itong tinatrabaho at yun ang palayain ng demigod Dragon Slayer na yayanig sa Ragnarok. Teka, anime figures ba ang hanap mo? Like and follow muna ang page ni Will of DK Anime Figures PH. Legit ang page na yan, salamat. Sorry na agad, balik na tayo sa kwento. Heto na at may sumugod agad, sinabing ang ulo ng Flying General ay sa kanya mapupunta, hindi na nagpakilala dahil sayang daw ang airtime. Ito na naman, nag-iisip ng panibagong pag-atake si Wentai, sabay sa atake ng isang mandirigmang palusab. Ngunit sinabayan ito ni Lubo ng spear slash na hamati sa katawan nito kasama ang kanyang kabayo. Dito lalong naging magulo dahil sunod-sunod na ang mga lumusab, ngunit agad rin silang nagkakandamatay na parang mga walang kwenta. Kada may mamamatay, nakatitig lang si Lubo kay Sanjian Wentai. Dahil sa libo-libong mandirigmang naroroon, si Wentai lang talaga ang gustong talunin ni Lubo Fengxian. May malaking tao na papunta sa unang hanay ng mga sundalo at ipinapatabi nito ang mga nakaharang. Dito, ipinakilala si Wo Angwo, ang vassal ni Kung Rong. Sinabi nito na siya na ang susunod. Napag-usapan ng mga sundalo na ito na ang halimaw ng Zhongyuan at maaaring ito na ang makakatalo kay Lubo. Dumadagindong ang mga yabag nito habang tumatakbo papalapit sa Flying General. Sa kauna-unahang pagkakataon, gagamit ng puwersang pangmalakasan si Lubo. Sinigaw ng Flying General na ipapasukan niya ang sariling bituka ni Wo Angwo, sa isip ni Wentai, kumpiyansa ito na mali ang atake na gagawin ni Lubo. Ngunit doon siya nagkakamali, dahil hinagis ng Flying General ang sibat ng ubod ng lakas, ngunit pinahirapan pa ni Lubo si Wo Angwo dahil hindi ang talim ng kanyang sibat ang ipinatama, bagkus ang kabilang dulo na walang talim ang tumagos sa katawan ni Wo Angwo, na siya namang ikinamatay agad nito. Makikita natin na napahikab na lang ang Flying General, at sa panel na ito, masisilayan natin ang mga katawan ng mga bayaning wala ng buhay. Hindi makapaniwala ang mga sundalo ng koalisyon sa mga nangyari dahil si Lubo ay nakapatay ng 9 na bayani sa loob lamang ng tig-iisang atake, at lahat sila ay agarang namatay. Tila buo na talaga ang tingin nila sa Flying General na parang isang dragon. Lumaki ang mga mata ni Wentai sa kanyang mga nasaksihan at pinayuhan naman ni Huanggai ang kanyang general, na huwag nang ituloy ang laban kay Lubo dahil siya ay isang halimaw kaya wala nang dapat pag-usapan pa, at idinagdag pa niya na itatapon lang ni Wentai ang kanyang buhay kung lalabanan pa nito si Lubo. Sumang-ayon rin si Handang sa sinabi ni Huanggai at tinanong si Wentai kung naiintindihan ba niya ang sitwasyon. Sumagot si Sanjian at sinabi niyang naiintindihan niya ng maayos. Bigla itong umabanti at gustong sanang pigilan ni Cheng Pu si Sanjian sa kanyang binabalak. Subalit, nilingon ni Sanjian ang kanyang mga tauhan at nakangiting nagsabi ng, lalabas lang muna ako ng saglit. Alam na nina Cheng Pu, Huanggai, Handang, at Zumao ang ibig sabihin ni Wentai. Nagpayo naman si Zumao kay Sanjian Wentai na huwag siyang mamamatay. Sa paglipat ng panel ay dito na natin masasaksihan ang paghaharap ng dalawang alamat sa larangan ng digmaan. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata, salamat.